Magandang araw mga bata! Masaya akong makasama kayo sa ating pag-aaral dito sa DepEd TV. Ako si Sir Jerry Rivas o Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTB MLE o Mother Tongue Based Multilingual Education. At ang aking motto, ikaw at ako, sabay tayong matuto. Alamin naman natin ang panahon ngayon. Ngayon ba ay maaraw, maulan, o maulap? Masisilip niyo ba mula sa inyong kinauupuan, mga bata? Tingnan natin kung ano ang panahon ngayon. Nakita niyo na ba? Kung maaraw ang panahon, gawin niyo ito. Kung maulan, ito ang iyong gagawin. At kung maulap naman sa inyong lugar, ito ang inyong gagawin. Nasundan niyo ba, mga bata? Ulitin natin. Kung maaraw, kung maulan, at kung maulap. Ang galing niya naman. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Nakakasabay pa ba kayo sa ating mga gawain, mga bata? Dahil oras na para tanungin natin ang isa't isa ng isang masayang, kumusta ka na? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kumusta? Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman niyo ngayong araw? Kayo ba ay masaya? Malungkot? Natatakot? O kaya naman ay inaantok? Kung ano man ang nararamdaman nyo ngayong araw, sisigurihin ko na mas lalo kayong mapasaya dahil sa mga inihanda kong mga gawain para sa inyo. Bago tayo ulit magsimula sa ating aralin, siguruhin ninyong kayo ay komportable sa inyong lugar at maayos akong naririnig. Nasa akin na ba ang inyong atensyon? Talaga? Sige nga, bilang paghuhusay sa pagbigkas sa tamang lakas ng boses, tayo ay magbilang ng 1 hanggang 10. Sabayan niyo ako, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magaling! Kung tayo ay may 10 daliri, 2 kamay, at 1 puso, alam niyo ba kung ilang araw ang nasa 1 linggo? Tama! 7. Ilan sa salitang Filipino na kailangan nating matutuhan at isaulo ay ang mga araw sa buong linggo. At ito ang kanta na makatutulong sa inyo. Pito, ang araw sa loob ng 1 linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado, mga araw sa 1 linggo. Halina at awitin natin to, mga araw sa loob ng 1 linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado, mga araw sa 1 linggo. 7 araw sa 1 linggo. Bumilang tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayong araw, tayo ay mag-aaral tungkol sa paggamit ng karaniwang ekspresyon at magalang na pananalita. Pagkatapos ng ating aralin, matutukoy mo ang mga magagalang na mga pananalita na magagamit mo sa inyong sarili
kapwa, sa paaralan o sa pamayanan. Magbalik-aral muna tayo bago natin pag-usapan ang mga magagalang na salita na dapat laging ginagamit ng mga batang tulad nyo. Natatandaan nyo pa ba ang iba't ibang uri ng mga tanong? Ito ay ang ano, sino, saan, bakit, paano, at kailan. Para masigurado natin na natatandaan mo kung paano sasagutin ang mga tanong na iyon, nais kong pagmasdan mo ng mabuti ang ipapakita kong larawan at sagutin ang mga tanong patungkol dito. Sino kaya ang mas matanda batay sa larawan? Ang lola ay mas matanda sa mga karakter na nasa larawan. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan? Ang bata ay nagmamano sa lola. Bakit kailangang magmano ang isang bata? Dahil ang pagmamano ay isang magandang kaugalian ng mga Pilipino para ipakita ang respeto sa mga nakatatanda. Dapat tayo ay laging maging magalang, lalo na sa mas nakatatanda sa atin. Para mas maintindihan ito, tingnan ng mabuti ang mga larawan ng iba't ibang sitwasyon kung saan tayo ay pipili ng tama at magalang na isasagot. Sa inyong papel o kwaderno, isulat ang titik ng sagot na sa tingin nyo ay wasto. Unang bilang, nabasag mo ang klorera sa iyong bahay. Ano ang sasabihin mo sa iyong mga magulang? A. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. B. Hindi ko alam kung sino nakabasag niyan. C. Bahala kayo dyan. Kung ang sagot nyo ay A, kayo ay tama. Nararapat na humingi ng pasensya sa magulang kung nakabasag ng bagay sa loob ng bahay, lalo na kung hindi ito sinasadya. Hindi ito dapat itinatanggi o ipinapasa ang kasalanan sa iba. Para sa ikalawang tanong, bumisita ang lolo at lola mo sa inyong bahay. Ano ang sasabihin mo? A. Bakit kayo nandito? B. Maligayang pagdating po, lolo at lola. C. Bahala kayo dyan. Ang dapat niyong sagot at ginagawa kung bumisita sa inyo ang inyong lolo at lola ay letrang B. Dapat kayo rin ay nagmamano at papasukin ng buong saya ang inyong lolo at lola sa bahay. Ang ikatlong sitwasyon naman ay, binigyan ka ng regalo ng ninang mo. Ano ang sasabihin mo sa kanya? A. Ito lang ang ibibigay mo? B. Ayoko ng regalo mo. C. Maraming salamat po, ninang, sa regalo. Kung ang sagot nyo ay C, magaling! Tama ang iyong sagot. Marapat lamang na magpasalamat sa taong nagbigay ng regalo. Sa tatlong tanong, ilan ang nakuha mong sagot? Isa? Dalawa? O tatlo? Kung hindi niyo nakuha ang lahat ng sagot, huwag mag-alala. Dahil ang susunod na kwento ay naglalaman ng mga ehemplo kung paano maging magalang. Mahahasa rin ang inyong kakayahan na sagutin ang mga tanong pagkatapos makinig ng kwento. Handa na ba kayo? Ang ating kwento ay pinamagatang si Juan at si Lolo Manuel. Isinulat ni na Jovi B. Verdugo at Mary Joy A. Dizon. Iginuhit ni na Roland B. Bulaklak at Barbara G. Balarusan. Labing-isang taong gulang na ang batang si Juan at isang matalinong mag-aaral. Sa katunayan, siya ang pinakamahusay sa kanilang klase. Kahit mahirap ang pamumuhay nila, ay porsigido siyang makapagtapos ng pag-aaral. Tumutulong din siya sa mga gawaing bahay at pagbebenta ng gulay sa palengke kapag walang pasok. Mabait na bata, maggalang sa matatanda at masunurin sa utos ng magulang si Juan. Isang araw,
habang naglalakad pauwi si Juan galing paaralan, ay nahagip ng kanyang mata ang isang matandang lalaki na nadapa. Hindi na nag-atubili pa at agad niya itong tinulungang makatayo. Bakit po kayo naglalakad mag-isa, Lolo? Baka mapano po kayo sa daan. Tugon ni Juan habang inaalalayan itong makatayo. Naglalakad-lakad lang ako, iho. Salamat sa pagtulong. Napakabait mong bata. Anong pangalan mo? Tanong ng matandang lalaki. Ako po si Juan. Kayo po, ano po ba, Lolo, ang pangalan ninyo? Sagot ni Juan. Manuel, iho. Saad ni Lolo Manuel. Lolo Manuel, ihahatid ko na po kayo pa uwi. Baka mapano po kayo sa daan. Alok ni Juan. Baka hinahanap ka na sa inyo at mapagalitan ka, Juan. Alala ni Lolo Manuel. Maiintindihan naman po nila ako, Lolo. Matutuwa pa nga sila sa akin. Sagot ni Juan. Sige, Juan. Sabayan mo ako sa aking pag-uwi. Pagsang-ayon ni Lolo Manuel. Habang inalalayan ni Juan si Lolo Manuel pauwi, ay masaya silang nagkukwentuhan. Naikwento ni Juan ang kanilang mahirap na buhay at ang kagustuhan nitong maabot ang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Nalaman din ni Juan na palaging abala sa trabaho ang mga anak ni Lolo Manuel at matagal na rin namatay ang kanyang asawa. Malapit na po ba tayo, Lo? Tanong ni Juan habang nakangiti na nakatingin sa matanda. Oo, apo. Narito na tayo. Sagot ni Lolo Manuel. Biglang nagulat si Juan sa kanyang nakita. Isang napakalaking bahay na maihahambing sa isang palasyo. Nakita ni Lolo Manuel ang kanyang mukha at napangiti ang matandang lalaki. Lolo, napakayaman niyo naman po pala. Hinahangaan ko po kayo sa inyong pagkasimpleng tao. Sabi ni Juan. Pumasok ka muna sa loob. Alok ni Lolo Manuel. Ipapahatid na kita. Malapit na rin kasing gumabi. Delikado sa daan. Hindi ba? Tugon ni Lolo Manuel. Salamat po, Lolo. Sagot ni Juan sa alok ng matanda. Nang nakauwi na si Juan sa kanilang bahay, ay ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Natuwa sa kanya ang mga ito. Kinabukasan, tulad ng palagi nitong ginagawa, ay naglakad ito pa uwi. Nang makarating ito sa kanilang bahay, ay nagulat siyang makitang nakaupo sa kanilang sala si Lolo Manuel. Kausap ang kanyang mga magulang. Nilapitan niya ito at isa-isang nagmano, tanda ng paggalang. Lolo Manuel, bakit po kayo naparito? Gulat na sabi ni Juan. Naku apo, hindi. Hinatid ako dito nang naghatid sa iyo kagabi. Sagot ni Lolo Manuel. Gusto kang pag-aralin ni Lolo Manuel, anak. Masayang balita ng kanyang ina. Natuwa kasi siya sa kabutihan mo, kaya gusto niyang tulungan kang maabot ang mga pangarap mo. Dagdag pa ng kanyang ama. Napaiyak si Juan sa kanyang narinig. Agad niyang nilapitan at niyakap si Lolo Manuel ng mahigpit habang kitang-kita naman ang kasiyahan ng kanyang mga magulang sa nangyari. Mangiyak-ngiyak at nakangiti rin si Lolo Manuel. Salamat po talaga, Lolo Manuel. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong binigay niyo po sa akin. Saad ni Juan habang tumutulo ang luha, ngunit masayang nakangiti. Talagang kahanga-hanga itong si Juan. Kasi lagi siyang nagsasabi ng po at opo sa mga nakatatanda. Alam niyo ba ang katangihang hinahangaan ko kay Juan? Oo, ang kanyang pagiging magalang.
Subukan nga natin tukuyin ang iba't ibang detalye mula sa kwento. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay si Juan, si Lolo Manuel, at ang mga magulang ni Juan. Ikalawa, sino ang nakita ni Juan na nadapa sa kalsada? Nakita ni Juan si Lolo Manuel sa kalsada. Ikatlo, ano ang ginawa ni Juan upang makauwi ng maayos si Lolo Manuel? Inalalaya ni Juan si Lolo Manuel sa paglalakad pauwi. Ikaapat, saan inihambing ang bahay ni Lolo Manuel? Ang bahay ni Lolo Manuel ay tila palasyo sa laki. Ikalima, anong mabuting katangian ang mayroon si Lolo Manuel? Si Lolo Manuel ay simpleng tao na hindi nakalilimot ng kabaitan. Kung ikaw si Juan, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Anong mabuting aral ang mapupulot mula sa kwento? Ang magagalang na pananalita ay mga salitang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga tao, lalo na sa mga nakatatanda, bilang pagbibigay galang o respeto. Alamin natin ang ilan sa mga magagalang na pananalita. Pagbati, magandang umaga po. Paghingi ng paumanhin, humihingi po ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Pagtanggap ng panauhin, tuloy po kayo sa aming munting paaralan. Paghingi ng pahintulot at pakiusap, pasensya na po at ngayon lang kami nakarating. Pagpapakilala, ako po si Vic, kaibigan ng anak ninyo. Ano ang maaaring maging tugon mo sa mga sumusunod gamit ang magagalang na pananalita? Magandang umaga mga bata, wika ni Binibining Perez. Ano ang iyong tugon? Ito ang regalo ko para sa iyo, sambit ni Julia. Ano ang iyong tugon? Aray, nasaktan mo ako. Wika ng iyong kaibigan. Ano ang iyong tugon? Walisan mo ang iyong silid. Utos ni nanay. Ano ang iyong tugon? Ano ang pangalan mo? Ang tanong ni Ella. Ano ang iyong tugon? Basahin natin ang mga magalang na pananalita. Una, makikiraan po. Ikalawa, walang anuman. Ikatlo, maraming salamat. Ikaapat, binabati kita. Ikalima, maaari po bang lumabas? Tandaan natin ang sumusunod. Ang pagiging magalang ay ang pagbibigay ng respeto sa mga tao, lalo na sa nakatatanda. Ang pagmamano at pagsasabi ng po at opo ay nakaugalian at naging bahagi na ng kulturang ating nakagisnan. At tanda ito ng pagkamagalang. Mahalagang maalala at magamit ang magalang na pananalita sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Maaaring simulan ito sa tahanan, paaralan, at maging sa pakikitungo sa mga kaibigan. Sagutin ito sa papel. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng magalang na pananalita at malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang, pakiabot ang aking bag. Ikalawang bilang, bilisan mong tumayo. Ikatlong bilang, magandang umaga. Ikaapat na bilang, makikiraan po.